What's up guys? Welcome back for another vlog. So ngayon kasi pabalik na ako ng Muscat from Clark with transit in Bangkok. Then saka ako makakarating ng Muscat. And mag-check-in din ako mamaya pagdating ko ng Bangkok since meron akong 13 hours na transit. So tara, samahan niyo ako sa aking travel from Clark Airport, transit in Bangkok, and going to Muscat, Oman. So ayan, ready na yung aking mga gamit. Nandun na sa baba yung ibang items. And nagbihis lang ako dito sa room. At ako'y bababa na rin. And apart from that, magbubook ako ng Grab kasi nag-Clark Airport ako. And normally kasi nagmamanila ako. Kaya lang, nung nasa Manila kasi ako, muntikan ako na iwan ng flight. So, nagbook ako ng ticket kung saan mas malapit ang airport. And then also yung sa proximity kasi galing dito sa bahay since nakatira ako sa Pampanga. So nag-Clark Airport ako papunta ng Bangkok. Kahit naman kasi ano siya, may transit at saka kailangan ko lumabas at mag-check-in ulit sa airport. Still much cheaper and much accessible kasi yung origin airport na panggagalingan ko papunta ng Oman. So now magbubuk na ako ng aking Grab taxi ride papunta ng airport. And see you later. Pinagawa ako ng libro na halos 200 page. Meron akong libro sa school. Opo. Pangatlong research ko na kasi ito eh. Korean town. Korean town ito? Opo. May Korean town pala sa Pampanga. Hindi ko alam yun, no? Ito po yung Korean town. Galing. Walang Chinese town dito. Wait a minute. Wala na po dati meron. Okay. Meron po Little Chinatown, yung restaurant. Pero walang China town. Wala po. Hindi nga ako nagpapatid sa airport naman kasi nag-iiyak. Oo. Kasi, imbes na alis ka ng no? Iniisip mo pa sila. Sanay na ako kasi. Kaya sabi ko sa kanila, huwag niya akong ihatid. Para hindi na tayo mag-iyakan pa doon. Mamaya ang ending bumalik ako ng bahay. What? Nasa ko sa kanila. Currently, nasa labas ako ng airport kasi na-delay yung flight ko ng 2 hours. So, before
7:25 siya ngayon ay 9:25 na. So lakad-lakad muna ako dito. So dito na ako pasok sa Terminal D. Yan. One eternity later. So nakapag-check-in na ako. Nandito na ako malapit sa mga check-in counters. Naghihintay na lang ng flight. So punta muna tayo doon sa may exhibit. So dito naman ay painting exhibit dito sa Clark International Airport. Good evening, ladies and gentlemen. This is an announcement for our customers starting Emirates by BA delivery. Category 2 take stations. Again, there is a 1 hour time difference between Philippines and Thailand. Thailand is 1 hour behind. The ground temperature is at 25 degrees Celsius. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Please check your surroundings to ensure you do not leave any of your personal belongings behind. Be cautious when opening the overhead bins as heavy items may have moved during the flight. On behalf of your entire Cebu Pacific team headed by your flight deck crew, Captain Pabale and First Officer Banta, together with the rest of the team, we thank you for making Cebu Pacific a part of your important moments. It was truly a pleasure having you all on board, and we do hope to fly you to more fun in the future. Once again, thank you everyone for flying Cebu Pacific. So, good morning. Andito na ako sa
transient hotel na binook ko. Ang pangalan niya is Grand Pinnacle Hotel. So, ito yung room. So, pang transit lang talaga siya. Hindi siya kagaya nung una ko na pag-check-inan sa Sinsuvarn Airport Suite na mas malaki. And mas basic kasi ito dahil ang complimentary lang nila is water. So, yan. Ganyan lang yan. Pero kung ikaw ang magta-transit, very much recommended ito. And meron siyang TV din. Kaya lang, na-late na kasi ako ngayon ang dating dahil ang dapat dating ko dito is 11 ng gabi. Pero mag 2 PM na ngayon. 2 PM na pa, 2:30 na pala. So, magpapahinga lang ako ng konti. And yung building na to pala is 5th floor, ang pinaka-last. Yun nga lang wala siyang elevator, so maghahagdanan ka talaga. But compare sa price, na sasabihin ko to mamaya after pagising ko in the morning, kung magkano yung naibook ko dito sa Grand Pinnacle Hotel, Bangkok. So, good night muna and see you tomorrow or later in the morning. 2,000 years later. So, good morning. Maaga akong gumising kasi nagre-ready for the next flight dahil mag-check out na rin ako after 2 hours. Yun nga lang. So, nakalimutan ko magdala na hair gel. So, pupunta muna ako ng supermarket. So, ito tumutunog na yung aking alarm. Punta muna ako ng supermarket. Maghanap ako ng gel kasi merong supermarket malapit dito sa Grand Pinnacle Hotel. So after nyan, kung makahanap ako, ay tuloy-tuloy na rin na magre-ready na ako for the next flight. So andito ako sa 4th floor. Bababa ako. Meron palang 7-Eleven dito sa likod ng hotel. So dito na ako pupunta. A few moments later. So ayun, nakabili na ako ng gel. May 7-Eleven nga doon. So pabalik na ako ng hotel. So bukod sa 7-Eleven, meron pang isang supermarket doon sa side na yun. Kaya marami ka mapagbilhan dito. So, hindi na tayo. Well, mag-ready na ako for next flight. At meron ding isa pang hotel apartment dito. So, ayan, nakapag-ready na ako and ready to move na for my next flight from Bangkok to Muscat. Pero bago yan, isi-share ko muna sa inyo kung magkano ang nagastos ko dito sa akin transient stay sa Grand Pinnacle Hotel malapit sa Suvarnabhumi International Airport, Bangkok. So, ang nagastos ko dito is that yung room kasi binuko yan through agoda.com kasi isa akong VIP Gold member. Pero last year isa akong Bronze and Silver. So, tumaas na lang siya kasi dumadami na nga yung bookings ko sa kanila. And the more kasi na nagbubook ka sa agoda.com, kahit saan namang travel site yan, itinataas nila yung membership status mo. So, ang cost ng room, ang room number is 402, nasa 4th floor. Ang cost nito is through agoda.com, naibook ko siya ng 700 pesos, including all taxes na and services. And ang cost ng airport taxi, nagbook ako through Grab from the airport. So, Grab pick up point B. So, mas malapit kasi yon and much cheaper ang cost ng babayaran mo. Ang cost nung binook ko kagabi is 200 baht. So, ang 200 baht into 1.75 is equal to 350 pesos. So, ika-calculate natin yan ng back and forth. It is 700 pesos. So, ganun din kasi ang babayaran ko from the hotel to the airport. So, magbubook ako later. And, yun kasi ang pinakamabilis din na way.
Meron mang ibang option na i-include ng airport yung transfer mo, kaya lang ang pagkakalam ko is mas mahal din bayaran mo. Kasi ang cost ng hotel pickup is more than the Grab. So sabi nga nila, marami ko nababasa sa online na expensive daw ang Grab. Expensive in a way na hindi naman siya ganun kamahal din talaga. Kasi nag-Grab ako pag nandito ako sa Bangkok. Kasi mas mabilis yun. And compare sa hotel arrangement, mas mura pa rin yun. So, yun yung option. So, lahat na nagastos ko dito sa transient stay, na ang check-in time nito is at 2 p.m. and ang check-out time is 12 noon ng the next day. Yun nga lang, much lesser ako nag-transient kasi na-delay yung flight ko from Clark. So, dapat kasi night time pa lang kahapon around 9 o'clock nito na ako, kaya lang na-delay talaga yung flight ng ilang oras. So, ang total cost is 1,400. Hindi kasama yung breakfast. Kung mag-breakfast ako dito, hindi kasama yung ibang mga expenses. And ang kagandahan lang kasi sa hotel na to is located siya into two major shops dito sa area. So, merong 7-Eleven dun sa likod nito. And 200 meters after nito, kung maglalakad ka, merong isang supermarket. So, compare doon sa previous stay ko sa Sinsovarn Airport Suite, mas malayo ang shop doon. So, hindi siya ganun kalapit. Pero sa restaurant, 24 hours na open yung sa previous hotel ko na pinagstayhan dito sa malapit sa airport. Kaya lang, ang downside nito is yung room service niya is ang operation lang nila is 8 AM to 5 PM. So, hindi siya operating 24 hours. Yun lang naman ang downside niya. And wala siyang elevator dito sa hotel. So, hindi ka dapat nagdadala ng mabibigat na bagahe kung ikaw ay magta-transit stay dito. So, yun lang yung advice ko. Pero the rest, napakaganda ng area. Ang ganda ng surroundings. Ang AC niya is malamig. So, yun yung kagandahan dito. And hindi siya maingay. Tahimik yung hotel na ito. So, yun ang pinaka-advice ko sa mga magta-transient stay dito sa Grand Pinnacle Hotel or kahit sa ano pa mang hotel sa Bangkok. And ang price kasi nito, much cheaper pa din compared doon sa ibang hotel na meron dito malapit sa airport. So, yun lang. So, ngayon ay magbubook na ako ng Grab taxi at magre-ready na ako for my next flight from Bangkok to Muscat, Oman. So, see you later! So, andito na ako sa airport. Hindi makita. Yan, domestic airport. Naghanap ako ng airlines. So, may nakita akong ano dito. Yan. Mga flight. Hanap ko yung flight ko. So, ang airline counter ko is counter G. So yan, done na yung check-in. Punta na ako ng immigration. Kasi online check-in ako kaya mabilis lang. Yan na yung signage.
Tapos na yung check-in, naghihintay na lang ako ng boarding. So, yan. So, kuha tayo dito ng trolley. So, sa bigat ng dala ko, kailangan talagang i-trolley. Ano yung terminal? So, yun ang aking flight. Yan siya. So, hindi ko ito nakuha na nakaraan na maayos kasi daming tao. Ngayon, wala masyado. So, ayun yung gate na pupuntahan ko. Yan. So, hanap ko na tayo ng kainan dito. Shanghai Airlines Flight FM842. So, yan ang gate ko. Signage. Habang naghihintay ng flight, mag-coffee muna tayo. Yan. So, kasi matagal pa siya, may isang oras pa. So, 5 minutes before boarding time, doon na napuno na yung aming boarding area. Nag-aabang na yung ibang mga passenger. So, ayan ang boarding gate. Doon sa dulo, puno yan. So, ayan yung mga passenger na sakay ng airplane na sasakyan namin. Yun yung mga nag-arrival ngayon. Mamaya-maya, mag-boarding na rin kami after around 20 to 30 minutes. So, ayan yung airplane. Salam Air Flight. Ito naman sa kabila ay hindi ko alam ano yan.
So, on the way na ako for immigration. Galing sa aircraft. So, sakto lang yung dating kasi wala masyadong passenger ngayon. And 2:30 na dito ng hapon. So, malapit na ako sa immigration. Pasok na ako ng Oman. Ano pala? So nakalabas na ako ng airport, sasakay na lang ako ng bus papunta dun sa bahay. So yan yung sasakyan ko. Yan siya. So bababa ako dito sa area na to. So walang tao sa airport ngayon. So that's the end of my travel from Clark with transit in Bangkok, and final is Muscat. Sana ipanoorin niyo po, and thank you for watching. See you on my next vlogs. Bye.